Yahoo! Hello, hello, hello mga masters at mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung sama kayong napalap ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga ready nang matulog. At syempre, welcome po sa ating Saturday episode ng ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Ngayon po ay mag-proceed po tayo sa ating topic. Patuloy po tayo sa ating topic about healthy tips, kung paano pangangalagaan yung ating katawan. Yan po. At syempre, pahinga muna tayo sa bahay kulitan sa ating events dahil Sabado ngayon. At bukas po ay linggo na naman pero wala po ako hosting dahil po ako po ay nasa bakasyon. Nandito po kami sa Las Vegas, Nevada ngayon as of premiere time. Yun, as of premiere time ngayon, as of ngayon, napapanood nyo po ito. Ngayon po ay nasa Las Vegas po kami. Alright, so dito na po tayo sa next topic natin. Ang aking si Bro RMG Bernard ata ang sasab sa akin bilang host para po sa Sunday. Ayun, so syempre welcome po natin si Bro RMG. Hindi po si Bro RMG nag-hosting, pero ayun, gawin na po natin siyang host para ayun, makakapag ibang style na naman po. Di ba? So number 27 po, healthy tips. Do not microwave in plastic containers. Okay? Do not microwave in plastic containers. Research suggests that microwaving food in plastic containers can release phthalates or phthalates. Ayun ang tinatawag yun ng phthalates. Iwan ko kung tama ang aking pag-pronounce. Ayun po. Which can disrupt hormones. So, meron po siyang detrimental effect sa ating mga hormones sa katawan po natin. At alam naman natin po na marami tayong different hormones sa katawan po natin with specific functions. So, meron tayong hormones sa growth, may hormones tayo sa immune system, hormone para sa growth and ating development po yung mga hormones na yan sa ating reproductive system at sa digestion at sa iba't iba po sa part ng katawan natin. So, ang pagma-microwave po, sabi according to this research, na nakakapag-disrupt daw or malaki po ang kanyang influence or nakakasira ng hormones. Experts recommend heating food in glass or ceramic containers that are microwave safe. So mas maganda po na instead na plastic po ang gagamitin, kasi meron dyan iba nasa Ziploc or nasa plastic lang po sila or yung kanilang plato po ay made of plastic. Kailangan po talaga ceramic or made of glass. Yung mga syempre microwavable na mga materials. Ayan. So sa inyo po dyan, sino po dyan ang laging gumagamit ng microwave? Ako po, simula po ako, nakabili po ako ng air fryer. Air fryer na po ang ginagamit ko. Hindi na po ako gumagamit ng microwave as much as possible. Pero meron mga time kung minsan, halimbawa, hindi naman sa bahay namin, may mga nagbisita, may binisitahan tayo mga bahay, na wala silang air fryer, o pag mag-init ka ng pagkain, microwave ang ginagamit nila. Diba? So, number 28, eat varied meals. Ayan po mga masters at mga ka-G, importante po ito, tandaan niyo po ito. Eat varied. Pag sinabing varied, iba't iba, variety of meals. Many people eat the same meals regularly. Marami po dyan ang kumakain ng pare-parehong meal araw-araw. Halimbawa, sa umaga, kape at tsokolate or kape o tinapay. Tinapay pala at kape o tinapay at tsokolate. Yun ang po kinakain po nila. Araw-araw po yan. Kape, tinapay at cheese. Tinapay at cheese or any sandwich. Yun ang po kinakain nila pero wala silang variety. So, kailangan po nating gumawa or magkumain po ng mga iba't ibang varieties of foods every meal po natin. Okay, so
Varying foods and trying different cuisines can help someone achieve the required nutrient intake. So, kailangan iba-iba po ang ating mga kinakain po. Hindi po siya dapat pare-pareho lang. Iba-iba dapat, mga masters and mga ka-G. Try po natin yan. This can be particularly helpful when trying to eat a broader range of vegetables or proteins. Kasi po, akala po natin healthy na ang kumain ng palagi ng spinach, pero hindi natin alam na meron palang ibang mga vegetables or mga fruits na mas better or mas maka-add more ng nutrients compared sa ganung pasing gulay lang araw-araw or palagi. So let's be creative. Let's try to explore kung ano pa po ang pwede nating kainin para po tayo ay maging healthy. So as it says here, eat varied meals. So, iba't iba. So, nakita niyo po yung ating My Healthy Eating Plate Guide na ginawa natin, or yan naman po ay hindi naman ako ang gumawa niyan, pero in-explain natin sa ano yan, sa Department of Health po yan, USDA at Department of Health, na 50% po is grains and vegetables and fruits, 30% vegetables, 20% fruits, and on the right side is 30% grains, dark grains, and 20% proteins. Yan po ang dapat na bumubuo. So, hindi lang po yan pare-pareho. Kailangan, as much as possible, iba-iba din po ang ilalagay mo dyan. Pero, they belong to the same category. Halimbawa, vegetables. Diba? Iba't ibang mga vegetables. Kasi maraming klaseng vegetables. So, halimbawa, ngayon po ay kalabasa yung kinain mo. Sa sunod, pwede naman maging pampalaya naman. O sa sunod, pwede naman yung iba't iba. Basta iba't ibang mga vegetables, marami. Mga green and yellow leafy vegetables. Sa fruits, yun, hindi naman pwedeng araw-araw ipakwan lang, watermelon. Kumain ka rin ng papaya, kumain ka rin ng mga iba't ibang mga, kung merong mga bago na mga fruits dyan na available sa inyong lugar, mangga, or apple, grapes, kung ano pa dyan, durian. Try to have a variety of food sa iyong plate. Siyempre, sa mga proteins, hindi pwedeng karni lang. Subukan niyo naman ang seafood, subukan niyo naman ang isda, subukan niyo naman yung manok or turkey or rabbit meat. Ang sabi po nila, according to research, rabbit meat is also very, very nutritious, mga masters and mga ka-G. Kasi white meat po siya and lesser ang kanyang fats. At ang rabbit po ay hindi kumakain ng mga chemicals. At syempre, very healthy po siya. It's also recommended sa mga patients or sa mga taong merong cancer, merong mga high cholesterol, at syempre merong diabetes, at mga iba't ibang mga sakit. Yung rabbit meat po, try niyo po, kuneho o rabbit. Maganda din po yung kanyang benefits po niyan sa ating katawan. Right? So, mga masters and mga ka-G, yan. Let's go to the last topic ng ating lecture para ma-close na po natin ito. Eat mindfully. So ano ba ang ibig sabihin ng eat mindfully, mga masters and mga ka-G? Okay? So in a 2017 study, mindful eating helps adults with obesity. Okay? So eat fewer sweets and manage your blood glucose. So iwasan niyo po ang kumain ng maraming sweets para po ay ma-manage po natin ang ating blood glucose level. Okay? Another study suggests that mindful eating or mindfulness can bring greater awareness to food triggers and habits in people with diabetes. Yan po ay makakatulong po yan talaga sa mga taong may diabetes. So pag sinabi nating mindful eating or mindful diet ay aware ka po. Iniisip mo talaga kung ano po ang iyong kinakain. Kumaga, meron ka po talaga, nagte-take down ka or aware or alam mo kung ano ang hindi dapat at ano po ang dapat. Right? So, natapos po natin ang 29 na yun. Ayun mga masters, tapos na po tayo sa ating 29 na mga tips kung paano po tayo magiging healthy. Diba? So, congratulations po sa lahat ng mga nag-attend. At follow ko na lang po ang mga certificates nyo of completion. Joke lang po. Alright.
At ako po ay super, super happy talaga. So in summary po, nutrition is an essential part of health. Essential at very important po ang nutrition sa ating health. And people can start leading a healthful lifestyle by making small changes to their diet. So sa konti-konti nating changes sa ating diet, ay pwede tayong mag-improve ng ating health. It is also important to remember other key aspects of health, such as exercise and activity, stress strategies, and adequate sleep. So, importante po yan. Tandaan po natin yan ha. Ayun po exercise and activity, stress strategies. So, kailangan po natin, alam natin kung paano po natin makombat yung stress. So, may mga deep breathing exercises, meron po siyang mga yoga, yung mga exercises na makakapag-combat at makakapag-release ng ating stress. And of course, change adequate sleep po. So, we need to have 6 to 8 hours of sleep. At kailangan tayo maabot natin ang deep sleep o yung, hindi pala deep sleep, ang non-rapid eye movement level 3 kung saan po, dyan po nangyayari po ang repair of organs. Daan po, dyan po nangyayari ang repair of organs po sa ating deep sleep level. Alright mga masters at mga ka-G, maraming salamat po sa inyong lahat. At tapos na po tayo sa ating lecture about the 29. Imagine nyo, natapos natin, no? Ang 29 factors or 29, ang title po nito, Nutritional Tips for Better Health and Longevity. Maraming salamat po. God is great. Yahoo!